think he is a lawyer for one of the suspects, no? Eh, para naman siyang hindi abogado. Dapat siguro titingnan ng IBP ang kanyang kwalifikasyon. Dapat alam niya na hindi ang CIDG ang tamang lugar para magsabit siya ng counter affidavit. Kaya siya ay, at the very minimum, suspect siya. After ho, nag-conduct ng initial evaluation, nakita namin meron kaming jurisdiction in both cases. And we also did pre-charge investigation. Nakitaan po namin ng probable cause to file an administrative complaint for grave misconduct and conduct unbecoming of a police officer against Police Brigadier General Romeo Macapas. After po ng mga hearings na iko-conduct, ito rin po i-aakyat sa NAPOLCOM Commission and back kung saan tayo po inaupo at kung saan doon po natin nakatulan either absuelto po sila o di po kaya papatawan po ng nararapat na parusa. Lumalabas, General, kayo daw ang itinuturo na pasimuno sa pagtawag sa mga pamilya ng mga missing sabungeros at ipipirma sila ng panibagong affidavit kung saan itinuturo na mastermind ay ito pong si Dondon Patidongan. Unang-una, hindi po ako nirelieve ni Chief PNP dahil sa kasong sabungero. Kasi lumalabas sa media na pinaparelieve ako at kung ano-ano pang sinasabi sa akin. Sino po ang sinasabing mastermind dito sa kaso ng mga missing sabungeros? Parehong ito silang negosyante, magkasama ito sila. Ngayon nag-aaway sila, gagamitin ang pulisya. Yon. Sinampahan ng kasong administratibo sa NAPOLCOM sa magkapatid na patidungan si General Romeo Macapas. Malapit ito kay PNP Chief General Nicolas Torre III. Nauna nang napaulat mga kapatid na tinanggal sa CIDG si General Macapas, pero ito naman ay nilinaw ni General Pajardo sa PNP spokesperson na walang katibayan at hindi totoo na tinanggal, kundi personal na humiling si General Macapas na i-transfer siya. Ngayon, etong mga magkakapatid na patidungan na nagiging saksi kaugnay sa kalunos-lunos na pangyayari sa pagkawala nito mga sabungero ay nagreklamo dahil nauna na daw yung cellphone nila na may mga ebidensya kinuha sa kanila at ang SIM card at ang memory card tinanggal daw. Oh, so dapat din na mapaliwanag ito, totoo ba? Dahil napaliwanag na ni General Macapas, hindi totoo na tinanggal siya ni General Torre sa CIDG dahil may kaugnayan sa missing sabungeros. Pinaliwanag na niya yan. Ito na lang, di napaliwanag pa. Totoo ba ang reklamo nitong magkapatid ng patidungan na nung sinundo sila sa ibang bansa at dinala sa ating bansa, ay kinuha ang kanilang cellphone at kinuha ang kanilang memory card, kinuha ang kanilang SIM, na nandun daw umano ang mga ebidensya kaugnay sa kaso, lalo na magdidiin sa itinuturo nilang utak sa pagkawala sa mga missing sabungeros. Kumusta? At sa lahat ating mga nagsubaybay ngayon, inanyayahan natin, huwag kalimutan na pindutin ang like sa ating live at huwag din kalimutang mag-subscribe kung bago pa lang kayo at pindutin ang bell button para updated kayo, mag-comment at i-share ninyo. Kumusta sa lahat na mga suking taga-subaybay? Bago dyan, shout out muna, no? Sila si Rinaldo Tolero, no? Nanood ngayon. Ilagay ninyo ang address ninyo para ma-shout out natin ngayon. Sa mga suking taga-subaybay, Noel Ejercito, si Leonardo Alexander Gilani, si Danilo Bermijo dyan sa General Santos, si Rinaldo Tolero,
Oh, ay di ba? Nag-message din ito. Oo, nag-message din si Rinaldo. Taga saan ka ba, Rinaldo? Si Milagros diyan sa Aklan. Daming mga nagsubaybay natin sa Aklan. Nung nakapunta ako sa North, may mga taga-Aklan talaga na nakipagkita. Si Rinaldo, Tolero dyan sa Makati City. At sa lahat natin mga kapatid na sumusubaybay sa ating live streaming. Okay. Nakitaan daw ng probable cause. Ayon sa Napolcom, ang kasong isinampa laban kay General Romeo Macapas. At pakinggan natin sa pagkakataong ito ang may kaugnayan sa missing sa Bungeros. Commissioner, pwede bang pag-usapan muna natin ano muna ang updates na pwede nating maibigay sa ating mga kababayan in relation to alleged police involvement po dito sa kaso ng mga nawawalang sa Bungeros? Okay, ang pinakabago update, Jai, ay una, nagpadala ang ating mga summary hearing officers ng order doon sa 12 active personnel. Pinadala yun ng Friday, pinapasagot sila. So they were given 7 days to give their answers dun sa formal charge na isinampa ng Inspection Monitoring Investigation Service or ang IMIS sa National Police Commission. So merong 7 araw na para sila ay sumagot. So pangalawang beses na sila sasagot. Yung pangalawang update na medyo malaki, the Napolcom and Bank issued a preventive suspension order against the 12 active policemen, yung 12 respondents. This is to make sure na hindi sila makaka-impluwensya sa investigasyon and of course, for them not to do police functions. So yun ang napakalaking development ng kaso kasi bukod sa nasa restricted custody sila, bukod sa hindi na sila makapag-perform ng police functions muna, hindi sila sumusweldo rin sa kasalukuyan, Chay. Two-pronged yung update, sir. Doon muna tayo sa due process and then mamaya double down tayo doon sa preventive suspension. Yeah. Doon sa sagot, sir, gaano po ka-importante for our viewers kasi akala nila napaka-importante po kasi ng part na sumasagot itong mga kapulisan natin. In any part of proceedings, criminal admin, may chance ang mga respondents na sumagot. So ano pong laman nung sasagutin po nila doon sa latest po na IMIS case po? Ang una, sa esensya ng due process, bago tayo magkondena ng tao, ay kailangan mo natin pakinggan. So, nung una, nung nag-file ng complaint itong si Dondon, inutusan din siya ng IMIS para sagutin itong complaint ni Dondon. At sa evaluasyon ng IMIS, mukhang kailangan sagutin, mukhang kailangan magpatuloy yung kaso. So si IMIS ay nag-file ng formal charge sa ating legal service. Ngayon na may formal charge na, itong si ating legal service, minarapat niya na pasagutin uli itong mga respondent policemen at si legal service naman na nagpapasagot. So ito very, very crucial because before we give down penalties, before we condemn these policemen for their alleged involvement, kailangan muna nating pasagutin. At baka naman inosente sila. Baka naman may kadahilan ng iba. So we have to hear what they have to say. And they were given 7 days, 7 working days since last Friday to give their answers. Doon naman sa isa, sa preventive suspension, very important yun. Una, because the Napolcom and Bank decided unanimously. So sabi natin doon, sabi ng buong Napolcom and Bank na hindi dapat muna nag-perform ng police functions tong 12 ito. At dapat isang tabi muna sila para to make sure na yung integridad ng investigasyon ay nandun at to make sure na safe ang complainant at yung pang ibang mga testigo. Yung isang similar commissioner na quasi-judicial body, yung ombudsman, kapag may preventive suspension ito, standard na procedure sa kanila na kapag may complaint na final sa'yo, katulad nga po na nabanggit nyo kanina, ay para maiwasan yung undue influence dahil doon sa investigation at para mayroong partiality, maiwasan yung partiality or yung notion ng partiality ay nagkakaroon nga ng preventive suspension. Pero dito po ba sa Napolcom, meron ba tayong difference doon sa
ano yung basis na lang po ng ating preventive suspension dito sa ating NAPOLCOM rules po? I'll answer you this way, Jai. Ayon sa 2016-002 na NAPOLCOM resolution, yun ang rules ng lahat ng disciplinary authority sa buong Pilipinas. Upon motion ng isang complainant, pwedeng maglabas ng preventive suspension ng disciplinary authority, in this case NAPOLCOM, kung merong existence ng dalawang bagay. Una, kapag ang kinaso grave, yung kaso malupit, at yung pangalawa, kapag yung ebidensya malakas. So, if the evidence of guilt is strong, yun yung requirements under NAPOLCOM Resolution 2016-002 before a preventive suspension is issued. So, ibig sabihin, at this point po, base sa initial appreciation or na-fulfill po yung dalawang bagay na yun? Ayon sa aming deliberation, it appears to be that way, Jai. Okay. Ngayon, sir, how many cops are we talking right now dito po sa complaint na final po ni Julie Dondon Patidogan? Kasi so far, para initially 12, and then may mga yung numbers natin nag-update siya from time to time. Ilan na po ba ang pinag-uusapan natin na policemen, ilan po ang active dito at ilan po ang hindi active? To clarify, ang kinasuhan talaga ni Patidogan, ni Totoy, ay 18. So he filed, he enumerated 18 names dun sa kanyang complaint affidavit. 6 have been out of the service, 12 lang yung active. So from the 12, ito yung nag-progress to a formal charge. Ito yung pinag-uusapan natin ngayon. Pero yung investigasyon ng National Police Commission is not limited to 12 and also not limited to 18. So hindi kami nakakahon dun sa complete affidavit ni alias Totoy. So to clarify lang, Commissioner, ito pong investigation ng NAPOLCOM sa alleged involvement ng kapulisan ay also extends to other members of the police service? Yes, agree. So hindi kami limitado dun sa final lang ni Totoy. In fact, ongoing pa rin yung investigation namin sa iba pang members ng Philippine National Police. May mga iba pa nga na nahahagip na non-PNP personnel. Pero it is because may involvement sila, at least yun ang lumalabas dun sa aming investigation. So, part and parcel, nasasama sila sa aming investigation. So, yeah, may mga ranking at of course, may mga mababang rango, pero may mga high-ranking police personnel na nahahagip din ng aming investigasyon. For the interest of the public lang, Commissioner, so ito pong malakihan kasi investigasyon to at ginagawa naman ito ng NAPOLCOM even to other cases, but what will happen if the NAPOLCOM was able to find certain evidence or certain level of evidence against police officers and personnel not involved in the complaint? Can the NAPOLCOM file complaint motu proprio or paano po ang magiging proseso po? Yes, there are two options. Actually, ang una, yung nangyayari ngayon, we've been directly in touch and coordinating with the Department of Justice, particularly kay Secretary Boying Remulla. So lahat ng nakukuha naming ebidensya at impormasyon ay binibigay namin sa kanya. Just to highlight na there is no contest amongst government agencies. Lahat ng ahensya ng gobyerno ay nagtutulungan. Lahat ay gustong lumabas ang katotohanan dito sa investigasyon na ito. Yung pangalawang option is maaari din kami mag-file ng criminal cases, Jai. So kung sa pananaw namin, pwede pang mag-file ng iba pang criminal cases aside from dun sa final na ng DOJ, maaari din kami mag-file. O di kaya naman sa coordination namin with the DOJ, kung sabihan kami ng DOJ na NAPOLCOM, mukhang dapat i-file nyo rin itong kasong ito, we are more than happy to file these cases. Bottom line, lahat dapat talaga ng may active participation dito sa pagkawala ng mga sabongero ay dapat managot. Under the DILG code, sir, itong NAPOLCOM ay ang may administrative power over the Philippine National Police, and as you put it, ito yung police ng police. But to clarify, sir, it has jurisdiction over active personnel. So paano po natin mapapaliwanag sa publiko yung kung meron jurisdiction po ba yung NAPOLCOM dun sa 6 na non-active? Paano po sila magpo-fall? Doon na po sila sa kriminal. Siguro, let me answer you this way. Hindi lang sa under the law. It's under the Constitution, Jai, na ang may administration and control over the Philippine National Police ang National Police Commission. So, doon din sa batas, klaro na from recruitment hanggang pension ng police to include disciplinary measures, NAPOLCOM talaga ang in charge dyan. In fact, lahat ng mga disciplinary authorities na iba-iba pang ahensya, all of them appeal
the cases to the National Police Commission. Babalik tayo dun sa kailangan active policemen. Yung jurisdiction attaches kasi, Jai, upon filing of the complaint or the formal charge, if I may. So kung yung active policeman ay na formal charge dyan na, dun pa lang magkakaroon ng jurisdiction ang isang ahensya. Kung hindi siya na formal charge, walang jurisdiction yung ahensyang ito. So, because of this, dahil wala na yung mga active, ay yung mga 6 na policemen na sa 18 at hindi sila na formal charge, in this case, it means na wala kaming jurisdiction. So, if ever we need to do accountability measures laban dun sa 6, sa criminal charges natin sila pananagutin. Doon naman sa 12 active pa, aside from the criminal charges that can be filed by the DOJ or the NAPOLCOM, meron tayong admin cases na maaring isang pa rin sa kanila na ongoing ngayon. So, criminal kasi dun sa 6, and then, of course, admin and criminal for the 12, if ever, in a theoretical situation. Speaking of the 12, Commissioner, meron nabanggit a few days ago that this 12 ay meron din, it was said na meron din silang parang former or mga previous admin cases. Can you clarify on that aspect? I received a report from a disciplinary authority, or one office of the government, that apparently most of the 18 policemen who are implicated by Totoy have previous admin cases. Yung isa nga doon, 13 yung kaso niya eh. Isa doon, 10. So, Grabe pulis ito. Pero may isa na 10, may isa 13 kaso. Grabe ang mga kaso na nandun, Anong range? grave misconduct, karamihan homicide, meron pang robbery, extortion. So napapaisip ako 13 ang kaso ng isa. Yung isa 10. Kung isa man lang dito ay dinicidan against the respondent policeman, wala tayong pinag-uusapan ngayon dito na ganitong kaso na missing sa Bungero, because they would have been dismissed long time ago. So, yes. Are we talking about the current administration or the previous administration? The previous administration. So, mula pa sa panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Imagine, pulis, may kasong 30 kaso at nagpatuloy pa. No? Di agad-agad na desisyonan ang naturang kaso. At merong isang pulis na 10 ang kanyang kasalukuyang hinaharap na kaso. Napapailing ako because ang haba ng listahan when I saw it. And in fact, there was one case, yung complainant, yung possible complainant went here and was just last week, 2 weeks ago, thereabouts, bago nagbagyuhan. Okay. So that possible complainant went here and explained to me na yung isang kaso pa nga was investigated by the NBI and filed with this disciplinary authority or this government office. Sa bigat nung kaso ng NBI, dinismiss pa rin yung kaso nung opisina de gobyerno, yung government office na yun. So, napaisip ako, baba na nga ng level of evidence na kailangan. Substantial evidence lang. For admin. Tapos yung kaso dismiss pa rin. So, I don't want to jump into conclusions, but I was a bit disappointed given having seen the documents, given having seen the evidence required, evidence presented, I mean, yung ebidensya yun, sobrang lagpas-lagpas na sa substantial evidence and yet, absuelto pa rin yung mga police na involved doon. Pero we don't want to be speculative here, sir, because syempre nag-operate tayo under the rule of law and appreciation of facts and rule of law, of course. But what could have happened kung kasi sa ating criminal cases or complaints, ang threshold natin ay certainty of conviction. Ito yung bagong rule ng prosecutors. Sa admin, nabanggit nyo na nga po, substantial evidence lang. Kumbaga sa will, dun sa measurement natin, mas maikli lang to. But what could have happened? To clarify, for criminal cases, Jai, it is proof beyond reasonable doubt. Sa conviction. Sa conviction yun. Dun sa admin cases, substantial evidence lang. For a case to be filed sa admin, probable cause.
Yun yung sa criminal case, ito yung reasonable certainty of conviction of taas ng content. Pero in Tagalog, kasi baka malito ang mga tagapakinig mo, sobrang taas ng ebidensya ang kinakailangan pag criminal case. Yes. Pero pag admin, ang baba lang. In fact, ang Tagalog nung substantial evidence ay ano ang magiging conclusion ng isang reasonabling tao pag pinakita mo yung ebidensyang yan. Yun ang Tagalog version ng substantial evidence. Ano ang magiging conclusion ng isang reasonabling tao given a set of evidence. So, kung yun lang ang barometer, dapat alam na natin ang naging desisyon in the previous administration. So, I was sad. Let's put it that way. Because ngayon, napa-front load sa atin lahat ng problema. We are given a case wherein a lot of people died, some of which are sabongeros, mukhang intertwined pa with other cases, not necessarily exclusive to EJ case, but parang ganun yung lumalabas doon sa isang gusto lumapit sa atin. So, halo-halo na ba? Kung sana, if the institutions were strong before, hindi natin pinoproblema to ngayon. So, meron talagang need to strengthen disciplinary authorities. Number 1 na ang NAPOLCOM, Jai. Kasi ito yung body under the Constitution and under the law na dapat pulis ng pulis, siya may admin and control over the whole Philippine National Police. And speaking of other allegations, sir, itong si Julie Dondon Patidongan, sinasabi niya na allegedly nga involved daw itong ilang mga kapulisan doon sa drug war cases, nabanggit niyo na rin. Itong mga kinasuhan niya or nareklamo niya for admin ay allegedly involved nga sa drug war. Can you expound on that, sir? Nabanggit niyo na rin kanina. I really can't expound na buong buo, Jai, kasi hingi ako ng tawa dahil tayo magdidesisyon nung kasong ito. Sabihin na lang nga natin na may mga lumapit sa atin nga na ibang complainants. So, there were at least 4 of them who came out 2 weeks ago, and we're expecting them to file their cases here. Apparently, upon discussing and talking with them, 4 lang sila pero meron pang mga 30 na gaya nila. So, I'm expecting 30 other complainants to come here. So, nanganganak eh. Padami ng padami. And sabi nga nila, nung nakita nga nila yung complaint ni Totoy nung nag-file siya, sana sumama daw sila. Kasi sabi nila, yun daw mga ibang personalities doon, the same personalities na kinasuhan nila doon sa other government office na hindi naman sila inatupag. Siguro yun parang mga kababayan natin ngayon, Commissioner, kung na-dismiss yung mga dating cases or admin cases laban dito sa ilang mga kapulisan natin na allegedly involved nga dito sa nawawalang sabongero, may weight pa ba yun? Siguro yun yung tanong ng ibang kababayan natin. May kwenta pa ba yun yung mga dating proceedings na na-dismiss into considering the present admin cases that we have? Paano nare-reconcile yung ganong part para sa ating mga kababayan po? Ayoko siguro magsalita ng tapos, no? Pero siguro wise naman din ng mga taong bayan natin, wise naman ang netizens natin. And being an investigative reporter, siguro if you add 1 and 1 together, you'll get the whole picture. I'm in a very unique position wherein I will be deciding. That's why I don't wanna comment much. Pero sabihin na lang natin na what is on top of our desks when we decide, yun ang ebidensya na i-evaluate namin. We will not go beyond what is in front of us. So that is why it is very important that a comprehensive investigation has been made. The complaint that was filed must be complete at merong ebidensyang nakapaloob dun sa investigasyon at dun sa complaint na final mismo sa amin. And doon sa based doon sa ideal natin na setup, itong mga kapulisan talaga natin, compared sa military, talagang sila yung parang community-based talaga, sila yung malapit sa ating komunidad. So, dapat talaga malaki yung tiwala ng publiko sa ating mga kapulisan. Pero, unfortunately, sa mga ganitong klase ng insidente, Commissioner, parang hindi man na-erode, pero naapektuhan yung paningin ng publiko dito sa ating mga kapulisan. Ano po kayang pwedeng gawin ng NAPOLCOM? Nabanggit nyo na rin po in our previous interviews, pautulit na lang tayo dito, pero paano po kayong mechanism na kailangan para maiwasan natin yung ganitong problema? Na nabanggit nyo na rin kanina na merong mga dating police na humarap na sana sa admin cases, pero na-dismiss sana. So kung nagawan sana ng maayos yun, ay hindi tayo nagkakaroon ng ganitong compounded problems. Paano po kaya ang mechanism natin to
to ensure accountability on the part of erring policemen at hindi sana nadadamay naman yung mga police na ginagawa talaga yung trabaho nila. One step back lang tayo, Jaya. Ang ating police professional at mabait. Meron lang talagang ilan. As in, sumasakit ang ulo natin dun sa ilan na yun. To do accountability measures, kailangan talaga natin, una, magtiwala. Sa taong bayan to, for the common Filipino to trust institutions. So for example, may NAPOLCOM pala. Hindi naman alam ng tao yung NAPOLCOM before. Yung awareness level niya baka zero. So ngayon na alam nyo na may NAPOLCOM, pagtiwalaan nyo ang mga institusyon de gobyerno, lalong-lalo na NAPOLCOM, na kapag nag-file kayo dito, patas po ang National Police Commission. So we need to strengthen disciplinary authorities, including the NAPOLCOM. People need to trust us. People need to file cases with us. And we will make sure that the cases filed are not just resolved, but they are resolved quickly. Kaya nga tayo nagbigay ng self-imposed deadline sa atin, Jay. Na, Ito yung 60 days. Ito yung 60 days Dati kasi 22, 25 years yung kaso. Biro mo yung 22 years ago, yun pang nire-resolve namin ngayon. Nakakaya. So, 3 buwan pa lang ako dito, Jay. Don't get me wrong. I'm not part of that 22-year case. Bali, 2 dekada na sa docket niyo. 2 dekada na yun. So, paano magtitiwala ang tao sa institusyon, sa NAPOLCOM, kung mag-file pala ng kaso sa amin, dekada nga abutin. So, dapat hindi ganun. So, pag-upo natin, that was 3 months ago, utos natin, dapat zero backlog by December at 60 days na ang disposition ng kaso. So, pag nag-file kayo sa amin, sisiguraduhin namin na 60 days tapos yung kaso niyo. So speaking of the deadline, Commissioner, so itong complaint ni Julie Dondon Patidongan, are we expecting the resolution within the 2 months? Dapat. Kung meron mang slip up ng konti at sana wala, konting-konting araw lang pinag-uusapan dito. Pero kita-kita mo naman yung complexity ng kasong ito. Pero talagang susubukan talaga natin dito, Jai, na 60 days. Nakakaya naman kung di natin tapusin ng 60 days ito, puro tayo pronouncement ng 60 days. If we slip up a few days, merong compelling reason. But game tayo dito. We will not back down to this challenge in resolving this case the soonest. Kasi we are talking about grave misconduct and conduct unbecoming of a police officer. So para sa mga kababayan natin, Commissioner, ano po ba ang pwedeng penalty nitong mga grave offenses na ito at grave admin offenses? Kapag grave offenses sa admin, ang middle penalty niya demotion. Kapag meron mga mitigating circumstance, meaning meron mga kadahilanan para ibaba yung penalty, magiging suspension lang. Pero kung may kadahilanan na dapat iakyat yung penalty, for example, maraming namatay, maraming nawala, o kaya ginamit yung tanggo o posisyon ng labag sa batas, maaaring itaas ang penalty to dismissal from the service. At forfeiture din ng lahat ng benepisyo bilang pulis. So basically, wala sa ng pensyon. Walang pensyon, tanggal ka pa sa trabaho, assuming na maraming taong namatay, assuming na maraming insidenteng ganap, assuming na ginamit nila ng dakas na hindi naman kinakailangan. So, ang pinag-uusapan dito ay ang kasong administratibo. No? So, dismiss sila, wala silang mga benepisyong matanggap, pero iba din yung kasong kriminal, no? Na isasampa laban sa mga dawit na pulis. Ano na bang nangyari sa ating bansa ngayon? Yung inaasahan na magpatupad sa batas, inaasahan na sila ang magpatupad sa batas laban sa kriminal. Ngayon, may mga galing mismo sa kanila ang inaakusuhang kakampi ang mga kriminal. Sa interview ni General Macapas, ito ang kaniyang paliwanag. General, pinatawag niyo ho ba yung mga pamilya ng missing Sabongeros? Ganito yun, ma'am. 2 beses lang kinausap ko yung mga pamilya ng biktima ng mga Sabongero. Nung una, nung pinangako ko sa kanila na yung missing na 2 tao na nakikita sa CCTV ay kukunin ko from the outside country. Pangalawa, yung tinawag ko sila lasang nilang just to clarify matters dahil ang sinabi sa akin ng mga investigador ay hindi isasama sa kaso
yung Patidungan Brothers, which we believe na part ng process yun na dapat isama sila bago sila magiging state witness. So, wala akong kinausap na pamilya or sino man, napapirmahin sila ng affidavit kung ano-ano man. Ang sa akin, sabi ko sa kanila, dapat hustisya para sa lahat, para sa kanila. Wala akong tinawag. In fact, isa lang ang sumipot noon. Yung lang yung kaso sa may Bulacan. Wala nang iba. Kasi mayroon silang, allegedly, mayroon silang ibang prior appointments. Okay, so isa lang po yung sumipot at nakausap po ninyo na pamilya Yes, ng biktima. Alright, General, ganito po kasi, no? Ang nangyari po dito, and for context, noong pong SONA, yung aming pong reporter na si Joash Malimban, ay nakausap po yung ilang mga pamilya ng mga biktima. Nandun po sila sa labas ng SONA, I assume, no? They were outside. At ang sinabi po ay ito, and I will quote, para po clear. Ang sabi po ng isang kapatid ng nawawalang sabungero, kung maaari, palitan yung mga pulis na nag-iimbestiga kasi iba po ang lumalabas eh. Ang pinapalabas nila ngayon, ang kakasuhan nila, yung witness namin. Hindi naman po tama yon. Kaya nga po lumabas yung witness namin, sinugal ang kanyang buhay para matulungan kami. Tapos ngayon, binabaliktad pa nila. Gusto nilang kasuhan yung witness namin. In other words, sir, it appears that the family, the brother of one of the missing sabungeros, hindi po nagustuhan na isasama sa kaso si Dondon Patidongan. Ganun po lumalabas? Ma'am, it's up to the DOJ kasi ini-explain na yan sa kanila na part ng proseso yun. Bago sila magiging state witness sa kaso, dapat kasama sila doon sa akusado. I don't want to interfere with the DOJ, pero as to our understanding, ganun ang proseso ng batas natin. So, hindi ko alam kung anong nangyayari sa investigasyon. Isa lang ang masasabi ko dyan, ginawa namin lahat ang trabaho namin, ginawa namin mabilis ang trabaho namin. Along the way, siguro mayroong hindi lang na ipaliwanag sa kanila ng husto na prosecution yung mag-ask sa court na i-discharge ito as suspects and gagawin silang state witness. Ganun ang proseso ng batas natin po. Palagay niyo ba, General, nagkulang siguro kayo sa pagpaliwanag sa kanila? At nagkaroon ng miscommunication? I think, ma'am, it's one of our investigators failed to explain to them kung ano ang proseso ng ganun. On my part, I want to make it clear, ma'am. Unang-una, hindi po ako nirelieve ni Chief PNP dahil sa kasong Sabungero. Ako po ay nilipat ni Chief dahil nakiusap ako. Hindi ko naman magamit ang ranggo, hindi naman ako ma-promote dyan sa CIDT dahil wala na akong 1 year sa serbisyo. Kaya nilipat po ako mag-RD. Wala pong kinalaman ang Sabungero issue, ma'am. Pangalawa, masakit lang ang loob ko. Kasi lumalabas sa media na pinaparelieve ako at kung ano-ano pang sinasabi sa akin sa article ni Ramon Tulfo. I want to make it clear. Sana nakinig siya dito sa atin. Na kahit kailan, ma'am, hindi nila ako mabayaran kahit ipost ko yung kaluluwa sa kanila. Nung pagpunta ko sa Krame, nagparelieve ako galing BARM. Kinausap ko ni Chief. Ito ma'am ang totoo. Papunta sana ako ng 4A. Unfortunately, dahil may mga political backups, wala naman tayo doon. So, hindi pa ako natuloy ng 4A. So temporarily nilagay niya ako sa CIDJ kasi bakante diyan, walang namumuno. 'Yun po ang katotohanan sa issue na ito. Kaya sabi ko sa kanya, sir, hindi naman ako mapopromote dahil 2-star man ito. Hindi ko magamit yung opisina. Nakiusap ko kung pwede, sir, ilipat mo na lang ako. At kailan ho kayo nalipat mula nang nag-assume po kayo ng June 19? Kanina lang, kahapon lang, ma'am. Effective Monday, 28 July. Okay, so you were relieved last Monday, July 20, yes, ma'am. July 28. Noong SONA yes, po ma'am. ng Pero Pangulo. Sunday pa po, ma'am, sinabihan na po ako na malipat ako. Ano pong sino ho nagsabi sa inyo? Si PNP Chief Torre? Yes, ma'am. Yes, ma'am. What exactly did he say to you, General? Did he say that, okay, lilipat na kita? May problema dito sa issue ng missing sabungeros or... Wala pong sinabi si Chief ng gano'n, ma'am. Basta sabi lang niya sa akin, ilipat niya ako.
Wala ho siyang sinabi na may usap-usapan kasi na may tao na pumapapel o may papel dito sa missing Sabongeros at medyo naaantala yung investigasyon o nagkakaroon po ng ibang pivot itong investigation? Wala pong sinasabi, ma'am, wala pong sinasabi regarding sa Sabongero, ma'am. I want to make it clear, ma'am, na nagkaroon ng issue yan dahil nung pagdating ng Patidungan Brothers dito sa Pilipinas na kinuha namin sa labas ng bansa. Kasi unang-una, yung sa pinag-i-interview si Dondon na sinasabi niyang mga tauhan niya sa social media, sinabi niya, mga tauhan niya, yung nag-withdraw ng pera sa ATM at saka yung nakita sa CCTV na kasama yung nakahandcuff. So we conducted research and we found out na mga kapatid niya yun. Never niyang sinabi yun sa social media. Sa media interviews niya. Kung matandaan natin, ma'am, itong kaso na to ay inimbestigahan na before ng group of CIDG personnel. So when I assumed as the director, pina-review ko po yon. And isa doon sa interview ni Colonel Silvio na nakikita namin, sinasabi niya na kung makuha lang niya itong dalawa na nakita natin sa CCTV, kung saan yung isa ay nag-withdraw sa pera ng ATM ng isa sa mga missing na Sabongero at yung isa ay nakahandcuff, masosolve na niya ang kaso. So from that information we followed it up. Hanggang na sa interview ni Dondon na mga tauhan niya yun at walang kinalaman. So pinurso namin yung investigation, ma'am. We found out na itong dalawang ito ay wala sa Pilipinas. We were able to get their identities o kung anong ginagawa nila sa labas. Kaya pinapalo up namin kasi ito yung tingin namin will have the direct link doon sa mga missing na tao. Sa allegation, sasabi ni Dondon ay mga tauhan lang niya. Pero nung nakuha namin sila, yung isa ay si Jose Patidungan na kapatid niya. At yung isang Ilakim Patidungan na kung saan nung nakuha namin siya, ang hawak niyang passport ay Robert Bailon. So nung dinala namin sila sa Pilipinas, itong si Jose Patidungan, meron na po siyang warrant. Unfortunately, or fortunately enough, na yun palang warrant na yun ay may conviction na. So wala kaming magawa kundi sundin yung order ng court. Na-surrender siya, itong si Jose Patidungan. Na-surrender po siya dahil meron na po siyang hatol. Yes, ma'am. Mayroon sa ibang kaso. Yes, okay. Opo. Pero ito pong si Jose, how is he related to Dondon, General? Kapatid po. Kapatid, okay. Tapos yung pangalawa po, na Patidungan din, pero pumasok ang parang identity, ay sabi niyo po, Robert Bailon? Yes, ma'am. Ay half-brother po niya ito. So, from there, ang tingin namin sa investigasyon, sila yung makapagsalita talaga kung sino ang involved, maliban kay Dondon. Kasi sila, mayroon tayong direct link doon sa mga missing na tao. And what did they say, sir? General, what did Jose Patidungan say at ito pong alias Robert Bailon? Actually, ma'am, hindi ko na sila nakausap pagdating sa Pilipinas. Hindi ko na sila nakausap. Ang mga kausap na lang nila ay investigador. Yun nga, ma'am, ang una nilang reklamo, ma'am, bakit filean sila ng kaso? Sabi ko sa mga pulis ko, ang instruction ni Chief ay filean sila ng kaso. Eh, bakit tayo susuway doon? Utos ni Chief yun. Kailan niyo po ito nakuha at naibalik sa Pilipinas, these two individuals, sir? Nakuha namin, ma'am, July 19. Bumalik kami dito ng 21 ng gabi. Okay. 22 na ng madaling araw. Umaga na kami lumapag. Okay. At pagkatapos, yung una po, ito pong si Jose ay sinurrender niyo po. Would that be correct, sir? Because he has a conviction. Yan ang bahagi sa interview ni General Romeo Macapas. Ngayon, di na siya nagpa-interview at sinampahan. Hello mga kapatid, inanyayahan namin kayo. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe
sa kay Bro Dens Oberio and Mr. Curious Catholic. Marami kayong matutunan sa pamamagitan ng pagsubaybay niyan sa pagsagot sa pananampalataya na inaatake ng ating mga kapatid sa iba. Yung pananampalataya, and they are not only attacking the teachings of the Catholic Church, but proselytizing the good numbers of the Catholic. At sa pamamagitan sa pagsunutin niyo nitong Mr. Curious Catholic, Facebook page and YouTube channel, dami ninyong matutunan. Isabuhay natin ang ating matutunan. Rodillo et Iglesia.